Ang China ay may mahabang kasaysayan ng pagnanakaw sa teknolohiya, pagkuha ng advanced military technologies sa pamamagitan ng pagbili ng maliit na bilang ng dayuhang mga armas at pagsasagawa ng reverse engineering sa mga ito o paggamit ng mga hacker kung hindi magtagumpay. Ngunit may 5 malalaking problema na kinakaharap ang China ukol sa kanilang ninakaw na stealth fighter. Ano-ano nga ba ang mga ito? Yan ang ating alamin. Ang China ay aktibong nagpapalakas ng kanilang kakayahan sa himpapawid sa pamamagitan ng pagbuo ng kanilang sariling stealth fighter aircraft. Isa sa mga pangunahing proyekto sa larangang ito ay ang Chengdu J-20, ang unang 5th generation stealth fighter aircraft ng China. Ang J-20 ay dinisenyo upang makipagsabayan sa iba pang advanced fighter jets tulad ng US F-22 Raptor at F-35 Lightning II. Ang Chengdu J-20 nagpapakita ng ambisyon ng China na maging isang makapangyarihang puwersa sa himpapawid sa rehiyon. Ang kanyang advanced avionics stealth features at kakayahan sa aerial combat ay nagpapakita ng pag-unlad ng China sa larangan ng aerospace technology. Ang J-20 ay armado ng mga modernong armas at may kakayahang mag-operate sa iba't ibang misyon, nagbibigay sa China ng kakayahan na magproyekto ng kanilang kapangyarihan sa himpapawid. Sa pagpapalakas ng kanilang stealth fighter program, ang China ay nagpapakita ng kanilang layunin na maging isang pangunahing puwersa sa himpapawid. Ang pagbuo ng kanilang sariling stealth fighter aircraft ay nagbibigay sa kanila ng kakayahan na mapanatili at palakasin ang kanilang air combat capabilities na nagbibigay sa kanila ng strategic advance sa rehiyon at sa global defense landscape. Ang Chengdu J-20 ay nagpapakita ng pag-unlad at ambisyon ng China na maging isang pangunahing player sa larangan ng aerospace technology at military aviation. Gayunpaman, ang bansa ay nakakaranas ng malaking problema hinggil sa ninakaw ng stealth fighter. Ang unang malaking pagsubok para sa J-20 ay nagmula sa mga makina nito. Ang programa ng China sa mga stealth fighter, lalo na sa J-20, ay nakaharap sa ilang mga hamon. Isa sa mga pangunahing issue ay ang kakulangan ng mataas na kalidad ng mga makina na matagal na ang problema para sa industriya ng depensa ng China. Sa kabila ng tagumpay ng China sa reverse engineering ng dayuhang teknolohiya, ang mga pagsisikap nito na likain ang sariling mga domestikong disenyo ay karamihang nabigo. Halimbawa, ang makina ng WS-10A, isa sa mga unang versyon ng China ng isang domestikong disenyo ng makina. Madalas na nagkasira matapos lamang ng 30 oras ng paggamit. Ang paggawa ng tamang makina para sa eroplano ay isang suliranin sa industriya ng aviation ng China sa loob ng mga dekada. At hindi nag-iba ang J-20. Ang mga unang prototype ng J-20 ay may kinalaman sa Russian AL-31 engines na ginamit sa Su-27 Flanker series. Bagaman sapat ang mga Russian engine upang dalhin ang J-20 sa kalangitan, hindi nila maaaring magbigay ng sapat na thrust upang magsagawa ng supercruise. Ibig sabihin, hindi makakalampas ang J-20 sa Mach 1 nang hindi gumagamit ng afterburners. Ito ay isang malaking pagsubok para sa J-20 dahil ang heat signature ng afterburners ay magiging visible sa mga radar tulad ng buwan sa gitna ng dilim ng gabi. Ito ay malinaw na lubhang masama para sa kakayahan sa stealth ng J-20. Ang isa pang hamon ay ang manufacturing ng mga makina ng jet. Ang metallurgy at paggawa ng makina kailangan upang likain ang mga makina ng jet ay labis na komplikado at iilang bansa lamang ang nagtagumpay sa pagsasanay sa teknolohiyang ito. Ang mga pampublikong kumpanya ng China na may responsibilidad sa pagpapaunlad ng mga komplikadong makina ay nahirapan sa paglika at pagpapaunlad ng napapanahong teknolohiya. Bukod dito, ang aparato at pagsubok at pagsasanay ng China para sa kanilang mga stealth fighter ay binatikos bilang hindi kompetente. Ang mga kabiguan sa pagsasanay ay hindi lamang mahalaga para sa mga tauhan kundi pati na rin para sa mga planner ng militar. Ang pagiging may pananamantala ng China sa kalawakan sa hangin ay direktang konektado sa maigsing produksyon ng F-22. Ngunit ang mga implikasyon ng desisyong iyon sa gitna ng isang panahon ng bagong labanang magpapangyari ay nag-udyok sa hukbong himpapawid na simulan ang pagpapaunlad ng isang mas higit na advanced na platform.
at magiging batayan para sa susunod na henerasyon ng labanang pandominasyon sa kalawakan. Bukod dito, may 34 na taon pa ang Estados Unidos ng karanasan sa pagpapatakbo at pagpapanatili sa mga stealth aircraft na nasa serbisyo at may malinaw na kalamangan pagdating sa mga rate ng kahandaan. Ang Block 4 F-35 na kasalukuyang sumasailalim sa malaking $15 billion upgrade ay tutulong sa Estados Unidos na mapanatili ang kanilang kalamangan sa mga stealth fighter. Ang programa ng China sa mga stealth fighter, lalo na ang J-20, ay nahaharap sa ilang mga hamon kasama ang kakulangan ng mataas na kalidad ng mga makina, ang komplikasyon ng pagmanupaktura ng mga makina ng jet, incompetent testing and training apparatus at ang karanasan at kahandaan sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng mga stealth aircraft. Kaya nang unang lumipad noong 2011, nagulat ang mundo sa J-20 dahil ang sagot ng China hinggil sa F-22 Raptor ay mass-produce na stealth fighter na may daang-daang kopya. Kapag masinsinan mong tinitingnan ng J-20, makikita mo ang kaunting bahagi ng F-22, kaunting bahagi ng F-35 at pati na rin ang magkakahawig sa ngayon ay hindi na ginagamit na Mikoyan Project 1.44 na may disenyo ng Canard Delta Wing. Pinaniniwalaang upang maitayo itong proyekto ng China, ang mga malalaking bahagi ng teknolohiyang kinakailangan ay maaaring nagmula sa ilang mga eroplanong ito mismo. Bagamat opisyal ay tinanggi ang pakikilahok, kilala ang pamahalang China sa pag-oorganisa ng ilang teknolohiya laban sa mga kontraktor sa depensa ng Amerika at ang mga kaalyado nito. Habang sinusubukang ma-access ang data kaugnay sa F-22 at F-35 sa progreso, ito ang iba pang mga pagtatangkang pang-espionage, ang sariling pananaliksik ng China, pati na rin ang mga na-rescue na labi mula sa pagbagsak ng F-117 noong 1999. Malamang nagbigay sa China ng stealth technology na desperadong kinakailangan para sa pagtatayo sa wakas ng J-20 na ating nakikita ngayon. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na dapat baliwalain ang record sa pagmanupaktura ng J-20 sa taong 2024. Mayroon ng higit sa 200 na J-20 na nasa serbisyo na nagiging bansa ng China lamang bukod sa Estados Unidos na nagmamanupaktura ng mass-produce ng mga stealth fighter. Kahit nakawin ang teknolohiya o hindi, nakagawa ang China ng isang kakayahan na manufacturing base para sa paggawa ng sariling mga stealth fighter. Ito mismo ay isang impresibong record, lalo na't isinasalang-alang na kahit ang Russia ay nag-mass-produce lamang ng mahigit sa 20 na production models ng stealth Su-57. Kailan dinisenyo ang F-22? Ang F-22 ay dinisenyo noong 1990s ng halos walang bansa, kundi ang Estados Unidos ang may-ari ng stealth aircraft. Ito ay nagbigay sa Raptor ng unang katay na pagkakataon. Ibig sabihin ay maaaring sundan, makilala, barilin at patayin ng piloto ang iba pang eroplano bago pa man nila malaman na nandoon ang F-22. Ito ang dahilan kung bakit ang Raptor ay may kayang ipagyabang na 144/0 na record ng pagsisira ng mga eroplano ng ika-4 na henerasyon sa panahon ng mga pagsasanay sa labanan. Ngunit ang totoo ay hindi eksakto ang F-22 na binuo para sa isang panahon kung saan ang mga stealth fighter ay mas karaniwan na, dahil ito ang nag-iisa at sa dahilang iyon kulang ang mga sensor ng eroplano na kinakailangan upang sundan ang iba pang stealth aircraft ng ika-5 henerasyon, kabilang ang isang IRST na nakikita sa ilang mga eroplano ng henerasyon ng nakaraan. Sa kalaunan, tila walang paraan ang F-22 upang makadama at makipaglaban sa mga katumbas na mas sopistikadong 5th generation fighters tulad ng J-22 na nagpapaliit sa pangunahing bentahe ng Raptor sa unang katay na pagkakataon. Ito ang pangalawang kasahulan nito. Sa kabilang dako, dahil ang J-22 ay isang huli na tumakbo, ito ay nakapaglaman ng mas huling mga teknolohiya. Partikular na ang mga yaong umiral pagkatapos ng ang teknolohiyang stealth ay naging isang bagay. Ang bagay tulad ng sensor fusion na may kakayahan na pagsamahin ang data mula sa maraming mga sensor upang magbigay ng mas konkreto at kompletong impormasyon ay mas kritikal kaysa kailanman. Hindi isang aksidente ang J-20 ay gumagamit ng marami sa kaparehong mga tampok, ang EOTS, ang DAS at higit pa. Ngunit bukod sa agwat ng oras, nakikinabang din ang J-20 sa isang benepisyo na nasa kalagitnaan, at iyon ay ang numero.
Ang produksyon ng F-22 ay natapos noong 2011, kaya ang 185 airframes na umiiral ngayon ay iyon na iyon. Ihambing ito sa matibay na record ng produksyon ng J-20 na mas mataas kaysa sa F-22 na may higit na 200 unit hanggang 2023 ay patuloy na bilang. Ang numerikal na benepisyo ng J-20 ay isang agwat na patuloy na lalaki. Ang pangatlong suliranin nito ay ang F-22 Raptors ay may mahabang checklist ng mga gawain na kailangang matapos bago ang isang lipad. Mayroon ng isang pagbagsak na naganap ilang taon na ang nakalipas na ayaw pag-usapan ng hukbong himpapawid. Ang katiyakan ay isang alalahanin. Halimbawa, ang mga sistema ng oxygen ng F-22 ay may mga dokumentado at mga landing gear ay nag-collapse. Kailangan ito ng maraming pagpapanatili ng stealth coating. Ano ang layunin ng pagtayo ng F-22 Raptor? Ang F-22 ay isang kritikal na bahagi ng Global Strike Task Force ay dinisenyo upang ipakita ang dominasyon sa himpapawid ng mabilis at sa malalayong distansya at harapin ang mga banta na nagtatangkang pigilin ang akses sa ating sandatahang himpapawid, hukbong dagat at corps ng marine ng bansa. Pero bakit nga ba kailangang itayo ng China ang stealth fighter na ito? Simula nang magtamo bilang isang militar na kapangyarihan noong 2000s, itinulak ng People's Liberation Army ng China o PLA ang doktrina ng A2AD. Nais nitong magproyekto ng kapangyarihan ng epektibo upang pigilan ang mga dayuhang kapangyarihan lalo na ang Estados Unidos mula sa pag-access sa mga pangunahing base nito sa kanlurang Pasipiko na nagbibigay sa kanila ng kakayahan upang makialam sa mga military campaign ng China. Upang makamit ang layuning ito, naglakbay ang China ng malayo upang palawakin ang mga kakayahan nito sa militar mula sa patuloy na lumalaking pambansang floating sea hanggang sa isang supply ng mga anti-ship missile. Ngunit kulang sila sa isang napakalakas sa himpapawid, isang long-range fighter na may kakayahan na manakot sa labas ng mga base ng Estados Unidos sa kanlurang Pasipiko. At ito ay kung saan pumapasok sa larawan ang J-20. Ano ang reaksyon ng US tungkol dito? Ang Pentagon ay nag-iimbestiga na sa isang kapalit para sa F-22, kilala bilang NGAD-A, ang isang platform ng air superiority ng 6th generation na highly integrated sa mga drones at cutting-edge avionics ay magiging isang quantum leap mula sa F-22 at magpapatuloy pa ng agwat sa J-20. Sa taong 2024, mayroon ng higit sa 200 na J-20 na nasa serbisyo na nagiging bansa ng China lamang bukod sa Estados Unidos na nagmamanupaktura ng mass-produced na mga stealth fighter. Kahit nakawin ng teknolohiya o hindi, nakagawa ang China ng isang kakayahan na manufacturing base para sa paggawa ng sariling mga stealth fighter. Ito mismo ay isang impresibong record, lalo na't isinasalang-alang na kahit ang Russia ay nag-produce lamang ng mga higit sa 20 na production models ng stealth Su-57. Kaya sa ngayon ang pangunahing mga kalaban ng J-20 ay marahil ang mga kasalukuyang F-22s at F-35s ng parehong henerasyon, habang ang J-20 ay nananatiling isang puwersang hindi maaaring basta-bastang baliwalain. Ito ang kwento ng J-20, isang makapangyarihan na puwersa sa himpapawid na nagpapakita ng kagandahan at ambisyon ng China sa larangan ng militar. Sa kabuuan ng J-20 ay nagpapakita ng ambisyon ng China na maging isang makapangyarihang puwersa sa himpapawid. Sa pamamagitan ng reverse engineering at pagnanakaw sa teknolohiya, nakagawa ang China ng sariling stealth fighter na may kakayahan na lumaban sa mga katumbas nito. Bagamat may mga hamon sa pagpapalakas ng makina at pagpapabuti ng kagamitan, patuloy pa ring umaakyat ang J-20 bilang isang puwersang hindi maaaring baliwalain. Ang laban nito na may katunggaling F-22 at F-35 ay patuloy na nagbibigay ng interes sa larangan ng militar. Sa huli, ang J-20 ay hindi lamang isang eroplano. Ito ay isang simbolo ng ambisyon ng China sa larangan ng militar at teknolohiya.